Hello guys, good morning. So mayroon tayong re-repairin ngayon guys, itong Eureka na stand fan. Ito yung head niya. So ang problema nito guys ay itong thermal fuse, no? Thermal fuse na 115 degrees Celsius na 1 ampere. So na open na po ito guys. Ito yon, ito open siya, open. So makita nyo, open na po ito guys, wala na tong connection. So itong dalawang thermal fuse dito guys, yan, kita nyo. So ano to guys, ang isa nito ay sira, ang isa nito ay yung bago lang nating binili. So i-test natin yung may sira. Yan. So wala po yan, open po siya guys. So pag short natin yan, may reading yan dapat. So ito siya is wala, open. So ito dapat, ito yung good. Kung makita nyo yung good guys, so may resistance siya, no? Ayan. Okay, so may resistance 0.004 ohms. Oh, so tama yan. So ito pong replace natin guys. Yan, lagay natin to guys. Babaklasin muna natin tong head. Babaklasin natin to guys. So tatanggalin natin yung motor niya. So ang pag ano nito guys, tatanggalin natin tong apat na screw. Ayan, ito dito at saka yung dalawa dito. Ayan guys. Okay. Okay, na-unscrew na natin guys. So tatanggalin na natin tong yung head. Okay, unahin natin ito. Unahin natin ito. Tapos ito dalawa. Ayan. So dito po yan guys. Dito po yan nakalagay ang kanyang ano guys, thermal fuse. Ito po yan. So dandahan lang tayo sa paggawa nito guys, para hindi matanggal yung mga nakakabit nitong mga coil, maliliit na copper wire, coil wire. So ang connection nitong thermal fuse na to guys ay mula ito sa isang terminal ng AC cord, no? Isang terminal ng AC cord. Itong gray na wire papunta po dito yan sa kuan, yan dyan. So tapos i-connect natin yan sa capacitor, sa starting capacitor, tapos punta na yan doon sa winding ng coil. So lagay ko muna guys. Bago natin to ilagay, lagyan muna natin to ng ito 2mm na heatsink para tapos anuhin natin to guys, painitan natin. Ayan, saan to? Madalian lang po para hindi ito masira, kasi thermal fuse po ito guys. Pag aabot ng 130 degrees ang temperature niya ay bigla po yan masira. Okay, ayos naman. Okay, yes. So splice lang natin to dito guys, para madali. No need hinang-hinang na. Pero pwede nyo namang ihinang.
sa akin og na inatamad na ako nito guys. Ayan. Para madali ang buhay. Ayan, ayos na yan. Ayusin lang natin guys kasi lagyan natin to ng heat shrink. Alright. Yan, lagay natin dyan, connect natin sa isang terminal ng capacitor. Medyo mataas pala to, no? So ganyan lang, lututin lang natin guys. Dandahan lang kayo dito guys kasi baka putol itong mga terminal ng coil, no? So mahirap na ayos. Siya nagmamayari sa'yo. Wala. Hanapin pa natin yun, kahit dadaan tayo sa kanya. So dandahan lang tayo dito guys ha. Video pala sa'yo. Video. Ha? Saan? So ngayon guys, naikabit na natin ang thermal fuse. So itest muna natin kung may connection na ba siya. So dito sa dulo ng wire ay sa plug, no, ng AC cord, matest natin kung may may resistance na po siya guys. So pag may resistance na siya, ibig sabihin nun ay okay na yung connection natin, okay na yung pagkadugtong natin ng thermal fuse. So test natin guys. So ito guys, check natin kung may reading na ba ito guys, may resistance ba. So okay, mayroon na po siyang resistance guys. So pag i-turn natin tong knob, mayroon na dapat tong mga resistance. Ayan. Yung kanina 0 yun, ito number 1. So ito number 2 at ito yung number 3. So number 3. So magkaiba-iba po yung resistance niya guys. Ngayon lagyan na natin to ng heat shrink para malinis tingnan guys, at saka hindi magka-short, no, itong dalawa. Okay na yun guys. So i-harness lang natin yun guys, pero i-check muna natin yung may power na ba talagang dumaloy dyan sa coil. At ang simpleng pag-test nito guys, kung may power na pa dumalo dito sa coil, isaksak lang po natin itong AC cord, tapos idiin natin. Pag magnet itong screwdriver, ibig sabihin may power na po yan, ayos na po siya. So try natin guys ha, saksak ko muna guys. So naka number 3 na yan guys, saksak natin. So pag hilahin yan yung screwdriver sa gilid nito, ibig sabihin may power na to. See? So mayroon na yan guys. So try natin yung i-turn yung knob number 2 tayo guys, try natin.
So mayroon. Okay. Try natin si number 1. Try natin na yan guys ha. So number 1, saksak. So mayroon na yan guys, malakas. So try natin yung 0. Si 0 dapat wala yan. Wala. Okay. Yes guys. So yan guys, na-harness na po natin yan ng maayos. So nakalagay na dyan yung thermal fuse sa ilalim. So ibig sabihin siya yung mag-sense ng heat, no, na ita-transfer dito sa thermal fuse natin. At saka paglalagpas sa kanyang limit, at saka mag-break po yung fuse natin. So for protection po yan sa ating motor na ating stand fan. Next natin gawin ito guys ay ikabit na natin, tapos final testing na tayo with the blades. So ngayon guys, final test na tayo guys. Na-install na natin yung ating stand fan, no? So test na natin guys kung gumana ba siya bago natin ikabit itong pinakadulo ng takip ng Eureka. So number 1, ayan guys, number 1. Yan si number 1. So si number 2. Ayan, number 2, ayos. Number 3. Wow, lakas guys. Lakas. So ngayon kapitan natin yung guys ang takip. Okay guys, ayos na. Kabitan natin guys. So banda rin natin final. Number 1. Ayan, lakas. Malik na sigla ating stand pan na si Eureka guys. Alright, salamat sa panonood guys. Until next time.